Movie Recap Tagalog here. Masayang papunta ang isang dalaga sa isang malaking kumpanya para sa isang interview, ngunit pag-akyat pa lang niya sa hagdan, biglang natanggal ang kanyang mataas na takong at nahulog. Agad siyang bumaba sa unang palapag para hanapin ang kanyang sapatos, at doon siya aksidenteng nakatagpo ng isang guwapong lalaki. Nasa kamay pa nito ang kanyang sapatos na mataas ang takong. Para kay J-Riem, napakaromantiko ng tagpong iyon, para bang eksena sa isang kwento ni Cinderella. Ngunit hindi niya inaasahan na bubuksan ng lalaki ang kanyang bibig para sabihing isasampa niya ng kasong pagpatay si J-Riem dahil ang sapatos ay nahulog pala sa kanyang ulo. Akala ni J-Riem ay nakilala na niya ang kanyang prinsipe, pero hindi niya inasahan na ganito pala ang pag-isip ng gwapong ito. Hindi niya gustong sayangin ang kanyang mahalagang oras sa ganitong klaseng tao, dahil ang tunay niyang pakay sa pagpunta roon ay hindi ang mag-apply ng trabaho, kundi ang makahanap ng mayamang mapapangasawa para mabago ang kanyang buhay. Kamakailan lamang, biglaang pumanaw ang kanyang ama. Bago ito namatay, may iniwan itong bagay sa drawer para sa kanyang anak na babae. Akala ni J-Riem ay pera ang iniwan ng ama, kaya palihim siyang pumasok sa silid nito. Ngunit laking gulat niya na isa lang itong recruitment notice mula sa Cheongdam Heaven. Sa likod ng papel, may iniwan pang ilang linya ang kanyang ama. Ang tunay palang hangarin nito ay makapasok siya sa kumpanyang iyon upang makahanap ng mayamang mapapangasawa at mabago ang kanyang kapalaran. Hindi lang iyon, iniwan din ng kanyang ama ang napakalaking utang at isang hindi pa ipinapanganak na anak. Buntis pala ang madrasta ni J-Riem. Noon kasing taon na yon, lumipat sila ng kanyang ama sa bahay ng madrasta. Bago pa man sila dumating, mayroon ng 2 anak ang madrasta. Dahil hindi kayang bayaran ng pamilya ni J-Riem ang utang, ipinabenta ng korte ang kanilang bahay sa pamamagitan ng subasta. Sa huli, napilitan silang umupa ng maliit na bahay sa labas, ngunit kulang ang mga silid. Napilitang makisama sa isang kwarto si J-Riem at ang kanyang kapatid. Samantala, napilitan ang kanyang madrasta na ipagpatuloy ang pagtatrabaho kahit na nanganganib ang pagbubuntis. Sa sobrang pagod, kinailangan pa itong maospital. Habang pinapalakas ni J-Riem ang loob ng kanyang madrasta, inisip niya ang mga darating na mahihirap na araw. Nakahiga sa sahig ang madrasta, karga-karga ni J-Riem ang sanggol, habang ang kanyang kapatid na si Wajin ay palihim na kumakain ng gatas na para sana sa sanggol. Kung magpapatuloy pa ito, tiyak na mamamatay sila sa gutom balang araw. Sa mga panahong iyon, naalala ni J-Riem ang recruitment notice ng Cheongdam Heaven at nagpasya siyang doon magtrabaho upang makapag-asawa ng mayaman. Kapag binabanggit ang Cheongdam Heaven, hindi maiwasang mapag-usapan ang kinatawan ng kumpanya, si Moon Chamin. Siya ay isang matalino at guwapo, ngunit tila may kaunting problema sa kanyang pag-isip. Isang araw, iniulat ng kanyang sekretary na nalugi ng 200% ang kumpanya noong nakaraang buwan. Nang marinig iyon, agad niyang sinabi sa sekretary na kung may empleyadong mahirap ang kalagayan, dapat itong taasan ng 10% ang sahod. At nang dumating si J-Riem sa Cheongdam Heaven para sa kanyang interview, aksidente niyang nahulugan ng sapatos si Chamin sa ulo. Akala ni Chamin ay talagang balak siyang patayin ni J-Riem. Hindi lang iyon, pinaghinalaan pa niyang pinupuntirya rin ni J-Riem ang kanyang mga ari-arian. Nang marinig ito ni J-Riem, inisip niya na siraulo talaga si Chamin. Ayaw nang makipag-ugnayan pa ni J-Riem sa kanya, kaya siya na mismo ang nagkusang humingi ng paumanhin at nais na kunin pabalik ang kanyang sapatos na mataas ang takong. Ngunit tinanggihan ni Chamin ang kanyang paghingi ng tawad. Akala pa nito na sinadya ni J-Riem na ihagis ang sapatos sa kanyang ulo. Ipinaliwanag ni J-Riem na dahil lang sa kanyang kapabayaan kaya nahulog ang sapatos sa ulo nito. Pero iginiit ni Chamin na lagi raw siyang sinuswerte at naniniwala pa rin siyang sinadya talaga ni J-Riem ang ginawa. Doon naramdaman ni J-Riem na kahit ano pang sabihin niya, hindi siya paniniwalaan ni Chamin. Kaya siya na mismo ang nagkusang ipaliwanag kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng sinadya, itinulak niya ito palayo. Pagkatapos ay bigla niyang niyakap si Chamin ng mahigpit, dahilan para hindi ito makapagsalita sa gulat. Ngunit hindi inasahan ni J-Riem na si Chamin pala ang kinatawan ng kumpanya. At dahil sa nangyaring hindi pagkakaunawaan, tinanggihan nito ang pagkakataon ni J-Riem para sa interview. Pinagtawanan pa siya ni Chamin at sinabing dapat na siyang masiyahan. Siyempre, hindi si J-Riem ang tipo ng taong basta na lang mauurong. Tahimik siyang nanalangin na tamaan sana ng kidlat si Chamin sa oras ng kulog at ulan. At sa hindi inaasahan, kumulog nga ng gabing iyon. Nakita pa ni Chamin na walang tigil siyang minumura ni J-Riem, kaya't natakot siya at dali-daling pumasok sa bahay. Habang naaalala ni Chamin ang mga pangyayari kaninang hapon, napangiti siya ng hindi namamalayan. Ang totoo, tinuturing lang ni Chamin ang mga babae na parang bato. Hindi siya naniniwala sa pag-ibig. Pero mula nang makilala niya si J-Riem, unti-unti siyang nagbago. Ang malamig na tulad niya ay madalas nang naiisip si J-Riem, at sa kanyang mga mata, hindi na siya isang bato kundi isang napakagandang at kaakit-akit na dalaga. Gusto sanang pigilan ni Chamin ang sarili na isipin si J-Riem, kaya sinubukan niyang mag-ehersisyo. Pero wala ring nangyari, dahil kahit pawisan na siya, naiisip pa rin niya si J-Riem. Pati sa oras ng pagtulog para sana makapagpahinga, iniisip pa rin niyang tumatalon-talon si J-Riem sa kanyang kama. Doon niya naisip na baka nababaliw na talaga siya. Dahil gusto niyang alamin kung sino ba talaga si J-Riem, naisipan niyang papasukin ito sa kanyang kumpanya. Nang matanggap ni J-Riem ang tawag ni Chamin, inakala niyang tatawag ito para guluhin siya. Ngunit ipinaliwanag ni Chamin na nais lang talaga niyang imbitahin siya na magtrabaho sa kumpanya. Bagaman ayaw ni J-Riem na makatrabaho ang tila baliw na si Chamin, dahil na rin sa pangangailangan sa pera, pumayag siya sa huli na pumasok sa kumpanya nito. Pagkatapos, tinanong niya kung iyon ba ang unang araw nila. Ngunit para kay Chamin, iyon ang unang araw nilang dalawa bilang magkasintahan.
kaya hindi na niya napigilang mamula. At nang tuluyan nang makumpirma ni Chamin na sasali si J-Riem sa kumpanya, palihim siyang natuwa ng matagal. Kasabay ng unang araw ni J-Riem sa kumpanya, nagsimula ring ayusin ni Chamin ang kanyang sarili. Hindi lang siya nagsuot ng gintong kwintas, kundi nagsukat din siya ng maraming masisikip na pantalon bago sa huli ay pumili ng isang formal na suit. Ngunit ng oras na yon, natakot si Chamin na kung masyado siyang magmukhang kaakit-akit, baka tuluyang mahulog sa kanya si J-Riem. Kaya sa huli, kinuha niya ang isang gintong sinturon. Iniisip niya na tiyak na magagalit o maiinis si J-Riem sa sinturong iyon. At tama nga siya, tinukso at pinagtawanan siya ni J-Riem dahil suot niya ang sinturon na yon. Tinawag pa niya itong isang chastity belt dahil kapag suot ito ng isang lalaki, walang babae ang gugustuhin lumapit sa kanya. Dagdag pa ni J-Riem, bagay na bagay daw yon kay Chamin. Dahil dito, sobrang nainis si Chamin at agad na hinubad ang sinturon. Sumunod naman ang seremonya ng pagpapakilala ng bagong empleyado. Pagkatapos noon, sinimula ni Chamin ang programa. Akala pa ni J-Riem na may nakatagong kamera sa paligid. Ngunit ipinaliwanag ng katrabaho niya na yon ay bahagi ng seremonya ng pagtanggap sa mga bagong empleyado. Ang kailangan lang ay sabihin ang kani-kanyang pangarap. Ang iba, gusto ng habang buhay na pamumuhay o kaya na may mag-asawa ng mas batang lalaki. Ngunit iba ang sinabi ni J-Riem, nais daw niyang maging si Cinderella. Dahil dito, nagkaroon ng maling akala si Chamin. Inisip niyang hindi talaga si J-Riem pumunta roon para magtrabaho, kundi para mag-asawa. Ipinaliwanag naman ni J-Riem na gusto lamang niyang magtrabaho at makahanap ng taong mapagkakatiwalaan para mapangasawa. Nang marinig iyon, nakita ni Chamin na tila maraming problema si J-Riem at naisip na paalisin na siya. Ngunit buo ang loob ni J-Riem na huwag pakawalan ang trabaho. Kaya ginamit niya ang kanyang taos-pusong salita para patunayan ang sarili. Nangako siya na magiging seryoso siya sa trabaho. Doon iminungkahi ni Chamin ang isang pustahan. Kung mananalo si J-Riem, maaari siyang manatili at magpatuloy sa pagtatrabaho. At siya na rin ang pinapili kung ano ang ipupusta. Ngunit sa hindi inaasahan, Coke ang pinili ni J-Riem bilang pustahan. Lalong nakakagulat, hindi man lang niya mabuksan ang bote ng Coke. Tinukso pa siya ni Chamin. Kaya napilitan si J-Riem na lumipat sa arm wrestling. Sa kasamaang palad, hindi siya kasing lakas ni Chamin. Kahit buong lakas na niyang itulak, hindi man lang gumalaw ang pulso nito. Kaya gumamit siya ng panibagong diskarte. Plano niyang gamitin ang dalawang kamay para talunin si Chamin. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin niya kayang igalaw ang pulso nito. Doon niya napansin na patag ang mga kuko ni Chamin. Akala ni J-Riem ay siya ang nakasakit kay Chamin habang nag-arm wrestling sila. Nakita ni Chamin ang pag-aalala ni J-Riem. Ipinaliwanag niyang sugat iyon mula pa noong bata siya nang siya ay nadapa. Marahil iyon ang unang beses na nakaramdam si Chamin ng sinseridad mula sa iba. At sa sandaling iyon, tila bahagya siyang natigatig kay J-Riem. Para hindi siya masyadong mag-isip, nagmungkahi si Chamin na uminom na lang sila ng Coke. At si J-Riem walang imik na uminom. Nang maubos na niya ang kalahati, biglang umihip ang malakas na hangin. Ang tagpong iyon ay mistulang galing sa isang pelikulang science fiction. Makalipas ang higit 1 minuto, natapos na ring inumin ni J-Riem ang Coke. Pagkatapos siya naman ang turn ni Chamin para uminom. Marahil ay may mahika ang kanilang Coke. Dahil nang lumagok lang si Chamin ng isang higop, bigla siyang bumuga ng maraming tubig. Dahil dito, natalo si Chamin sa kanilang pustahan. Sa tulong noon, nakapagpatuloy si J-Riem sa kanyang trabaho. Ngunit dahil sobra ang nainom niyang Coke, nang paalis na siya, bigla niyang naramdaman na parang maiihi na siya sa kanyang pantalon. Sa oras na yon, napansin din ni Chamin na may kakaiba kay J-Riem. Sa huli, napilitan si J-Riem na aminin na gusto niyang pumunta sa banyo. Ngunit parehong malayo ang dalawang palikuran. Doon iniabot ni Chamin kay J-Riem ang payong na lagi niyang dala. Sinabi pa niya na gamitin ito upang matakpan ang sarili habang papunta sa banyo. Ngunit matigas ang loob ni J-Riem, sinabi pa niyang isa siyang mabuting mamamayan. At pinakiusapan pa niya si Chamin na umalis na lang agad. Dahil sa sobrang paninindigan ni J-Riem, wala nang nagawa si Chamin kundi buhatin siya papunta sa pinakamalapit na palikuran. Pagkatapos niyang makalabas ng banyo, nakita ni J-Riem na naghihintay pa rin si Chamin sa labas. Naalala niya ang eksena kung paano siya binuhat nito papasok. At sa sandaling iyon, bahagya siyang natigatig at naantig ang damdamin niya para kay Chamin. Naisip niya na baka nga mabuting tao si Chamin. Ngunit agad din siyang nagbago ng isip. Sapagkat bago pa sila umalis, biglang lumitaw ang isang babae. Hindi lang nito tinawag si Chamin na honey, sinabi rin nitong siya raw ang kanyang fiancé. Naalala ni J-Riem na minsang sinabi ni Chamin na hindi siya interesado sa kasal. Pero heto ngayon, biglang humarap ang kanyang fiancé sa kanya. Sa puntong iyon, hindi na alam ni J-Riem kung mabuti o masama bang tao talaga si Chamin. Alam niyang nakatakda silang ikasal. Kaya wala siyang nagawa kundi umalis ng may panghihinayang. Ngunit ang totoo, isa lamang itong estratehikong kasunduan. Wala talagang damdamin sina Chamin at Dan A para sa isa't isa. Ang kanilang engagement ay para lang sa kapwa-benepisyo. Kung magkakaroon ng chismis tungkol sa pagmamahalan ni Chamin at J-Riem, maapektuhan ang negosyo ng kumpanya ni Dan A. Kaya pinaalalahanan niya si Chamin na panatilihin ang kanilang estratehikong relasyon at huwag hayaang maapektuhan ng presensya ni J-Riem ang kumpanya. Samantala, pag-uwi ni J-Riem, naalala niya ang eksenang buhat-buhat siya ni Chamin papasok sa banyo kaninang tanghali. Napangiti siya at inisip ang matipuno nitong katawan. Sa kabilang banda, hindi rin mapigilan ni Chamin na isipin si J-Riem. Kaya nagsimula siyang umupo at mag-ehersisyo para maalis siya sa kanyang isipan. Ngunit hindi rin ito naging epektibo. Hindi pa rin makalimutan ni Chamin ang eksena nang buhatin niya si J-Riem papasok sa banyo. Ilang salita lang ang binitiwan nito, ngunit tuluyan nang naagaw ni J-Riem ang kanyang puso.
Kinabukasan, aksidenteng nagtagpo silang muli sa daan papunta sa trabaho. Nahihiya si Jayriem at nais sanang umiwas. Ngunit tinukso siya ni Chamin at tinawag siyang bedwetter. Pinilit pa siyang humingi ng tawad dahil sa nangyari kahapon. Sinabi ni Jayriem na gusto rin sana niyang humingi ng paumanhin. Ngunit biglang dumating ang fiancé ni Chamin, kaya nakalimutan na niya ang tungkol dito. Nang makaahon, diretsong tinanong ni Jayriem kung bakit itinago ni Chamin na siya pala ay nakatakda ng ikasal. Sa puntong iyon, inisip ni Chamin na gusto siya ni Jayriem. Kaya may kumpiyansang sinabi nito na imposibleng magkagusto siya. Ngunit hindi basta-bastang nagpapatalo si Jayriem. Agad niyang pinintasan si Chamin bilang isang sinungaling. Ang sabi niya, hindi raw siya naniniwala sa kasal. Pero sa totoo lang, palihim na pala siyang nakipag-engage na parang isang baliw. Nang mabanggit ni Jayriem ang salitang baliw, agad niyang naalala na si Chamin ang kanyang boss. Upang hindi mawala ang trabaho, napilitan siyang yumuko at humingi ng paumanhin. Kasabay nito, nilinaw din niyang hindi siya makikipaglapit sa isang taong siraulo. Ang totoo, pareho silang may hilig magsalita ng kabaligtaran sa tunay nilang nararamdaman. Halata na gusto nila ang isa't isa, ngunit ayaw lang nilang aminin. Habang abala sa trabaho si Jayriem, inalok siya ni Chamin ng pribadong pagsasanay. Ngunit bago pa sila makapagsimula, nakita ni Dan na pinipilit ni Chamin si Jayriem na labhan ang lahat ng kurtina. Kahit alam ni Jayriem na ito ay paghihiganti ni Chamin, tiniis niya ito bilang kabayaran ng kanyang utang. Habang naglalaba, nilapitan siya ni Dan at binanggit ang kanyang pangarap na makapag-asawa ng mayaman. Ayon kay Dan kung nais talagang makahanap ni Jayriem ng mayamang asawa, hindi siya dapat nagtatrabaho rito kundi pumunta sa templo at magdasal. Idinagdag pa niya na isang manager ang gumastos ng 1,000,000 won para magdasal at agad namang nakapangasawa ng mayaman. Makalipas ang mahabang oras, natapos din ni Jayriem ang paglalaban ng lahat ng kurtina. Binuksan niya ang kanyang telepono at nagpatugtog ng musika upang gumaan ang kanyang pakiramdam. At totoo nga, napapasaya ng musika ang tao. Masiglang nagsayaw si Jayriem habang pinapatuyo ang mga kurtina. Naakit si Chamin sa kanyang ngiti. Lubusan siyang nabighani at hindi na nakapigil. Dahil sa kuryosidad, lumapit siya at biglang kinuha ang earphones ni Jayriem upang makinig. Ngunit bago pa siya tuluyang makapakinig, automatikong lumipat ang telepono sa susunod na video. At sa hindi inaasahan, umalinggaw sa earphones ang mahihiyain at kahina-hinalang mga tunog. Agad na inagaw ni Jayriem ang earphones pabalik upang maiwasan ang kahihiyan. Ngunit sa pag-agaw niya, aksidente siyang nadulas. Sa huli, pareho silang bumagsak sa isang malapit at maselang posisyon. Ang pagbagsak na iyon ay lalong nagpalalim sa damdamin ng dalawa. Upang mabawasan ang pagkailang, pinuri ni Chamin ang linis ng mga kurtina. Samantala, sinamantala naman ni Jayriem ang pagkakataon upang hilingin sa kanya na i-promote siya bilang full-time employee. Ngunit agad na tumanggi si Chamin. Inisip pa niyang delikadong tao si Jayriem. Kaya mahinahong sinabi ni Jayriem na siya ay kapaki-pakinabang at hindi nakakasama. Dahil sa matamis na patibong ni Jayriem, napilitan si Chamin na kumuha ng isang basket at ipinatong iyon sa ulo ni Jayriem upang manahimik siya. Pag-alis niya, binigyang diin pa niyang mapanganib na tao si Jayriem, dahilan para lalong magalit ang dalaga. Kinagabihan, umuwi si Jayriem. Pagkatapos ng isang araw na puno ng trabaho, pagod na pagod siya. Ngunit dumating si Chamin upang tuyain siya, sinabing maganda raw ang ginawa niya. Pagkatapos ay iniutos niyang linisin niya bukas ang mga bolang nasa pool. Muli na namang nag-init ang ulo ni Jayriem sa mga sinabi ni Chamin. At pumasok sa isip niya ang ideyang mag-resign na lang. Ngunit bigla niyang natanggap ang isang mensahe ng pasasalamat mula sa kanyang tiyuhin dahil nabayaran na ang kanyang utang. Doon niya naramdaman na ang sahod niya, na sapat lang para pambayad utang, ay tila walang kabuluhan. Naalala niya ang shrine na binanggit ni Dan na sa halagang 1,000,000 won ay maaaring magbago ang kanyang kapalaran. Kaya nagpunta si Jayriem sa wishing shrine upang magdasal. Sinabi niya sa babaeng manghuhula na nais niyang makapangasawa ng mayaman. Kinabukasan, pumayag si Chamin na gawin ng full-time employee si Jayriem. Noon, hindi lamang siya natuwa kundi nalito rin at agad na nagtanong kung bakit. Ngunit iniisip ni Chamin na kahit maging regular si Jayriem, hindi ibig sabihin ay makakahanap siya ng mayamang asawa. Nainsulto si Jayriem at lumapit para takutin siya. At marahil dahil sobrang lapit niya, muling nabighani si Chamin. Para kontrolin ang kanyang damdamin, hindi lamang niya sinabi kay Jayriem na lumayo. Idinagdag pa niyang kakaiba ang amoy ng buhok nito. Pinaniwalaan naman ni Jayriem ang sinabi niya. Kaya gumamit siya ng deodorant bar na para sa inidoro sa kanyang sarili. Pagkatapos, tinanong niya ang kanyang katrabaho kung may masamang amoy ba siya sa katawan. Ngunit marahil na amoy ng katrabaho ang deodorant bar. Kaya't ang sabi nito, bulag kayata. Dagdag pa niya, hindi raw kasi siya naliligo. Noon naalala ni Jayriem ang sinabi ng babaeng manghuhula kagabi. Kailangan lang daw niyang isulat ang kanyang kahilingan sa isang papel. Kapag may oras siya, maaari niya itong ilabas, basahin muli, at muling humiling. At matutupad raw ang mga kahilingang iyon. Marahil ay nahipon ng kanyang sinseridad ang kalangitan. Dahil habang humihiling si Jayriem, biglang lumitaw ang isang lalaki sa labas. Umihip ang malakas na hangin at tinangay ang papel ng kanyang hiling papunta sa kanya. Hindi lamang matangkad ang lalaking ito, kundi gwapo rin. Sa sandaling yon, dama ni Jayriem ang matitipunong abs nito. Ngunit habang siya ay natatawa, nakita ni Chamin ang tagpong iyon mula sa likuran. May karibal na siya. Sa mga oras na yon, nakatitiyak si Jayriem na ang gwapong lalaking ito ang kanyang magiging asawa. At ang lalaking ito na nagngangalang Duhong, nakita ang unang linya ng kanyang hiling. Natakot si Jayriem na baka mabasa niya ang nasa likod ng papel. Kaya mabilis niya itong binawi. Ngunit sa pagbawi niya, aksidente naman niyang nabitawan ang butones ni Duhong. Agad siyang nagsorry, takot na baka magalit si Duhong sa kanya.
Ngunit laking gulat niya nang hindi siya sinisi nito at magalang pang nagsabing ayos lang. Pagkatapos, kinuha ni Do-hong ang karayom at sinulid upang tahiin muli ang buttons. Dinilaan niya ang sinulid. Pagkatapos ay pumikit ng isang mata upang maipasok ito sa butas ng karayom. Sa dalawang simpleng kilos na yon, tuluyang nabighani si J-Riem sa kanya. Maya-maya, lumapit ang katrabaho upang batiin si Do-hong. Ngunit ayaw mawala ng pagkakataon si J-Riem, kaya tinawag niya ang katrabaho palabas upang makipag-usap. Habang abala silang nag-uusap, si Chamin naman ay kusa nang lumapit kay Do-hong. Naalala niya ang sandaling nagpakita ng interes si J-Riem kay Do-hong. Kaya sa pagkakataong ito, nagselos siya. Gusto niyang paalisin agad si Do-hong. Para bang binubuntunan niya ito ng kidlat sa kanyang titig. Ang mga titig na iyon ay tila nagsasabing huwag nitong hawakan ang babae ni Chamin. Nang lumingon si J-Riem, inakala niyang babatiin ni Chamin si Do-hong. Kaya tinawag niya itong direktor. Doon lamang napagtanto ni Do-hong na ang lalaking kaharap niya ay ang kinatawan ng kumpanyang iyon. Pagkatapos, iminungkahi ni Chamin na ibang katrabaho na lang ang mag-entertain kay Do-hong. Ngunit naramdaman ni J-Riem na nilabag ni Chamin ang kanyang pangako dahil kahapon ay pumayag itong gawin na siyang regular na empleyado. Laking gulat nila nang si Do-hong mismo ang nagmungkahi na si J-Riem ang mag-entertain sa kanya at binanggit pa niyang matagal na silang magkakilala. Sa huli, napilitan si Chamin na hayaan si J-Riem na asikasuhin si Do-hong. Pagkaraan, ipinakilala ni Do-hong ang sarili bilang pinakabatang direktor na nagwagi ng parangal. Tinanong din niya si J-Riem tungkol sa mga kondisyon upang maging miyembro. Ngunit malungkot na sinabi ni J-Riem na puno na ang membership at kung nais ni Do-hong na sumali, kailangan niya ng imbitasyon mula sa isang VIP customer. Nang hinayang si Do-hong at nagbalak ng umalis. Ngunit ayaw ni J-Riem na palampasin ang pagkakataon kaya pinigilan niya ito. Sinabi pa ni J-Riem na maaari siyang gumawa ng espesyal na konsiderasyon upang maging miyembro si Do-hong. Pagkatapos ay humingi siya ng pahintulot kay Chamin. Ngunit iniisip ni Chamin na isa lamang ordinaryong tao si Do-hong. Kaya't mariin niyang tinanggihan ang kahilingan ni J-Riem. Dahil dito, napilitan si J-Riem na ibunyag ang tunay na katauhan ni Do-hong bilang direktor. Maging si Dan-a, na nasa tabi nila, ay sumang-ayon na malaking pakinabang sa kumpanya kung papapasukin ang direktor bilang miyembro. Nakita ni Chamin ang matinding determinasyon ni J-Riem. Kaya sa huli, pumayag siyang gawing miyembro si Do-hong. Nang ihinatid ni J-Riem si Do-hong palabas, sinadya ni Chamin na sumunod sa kanila mula sa likuran. Dahil masyadong malapit ang pagkakatayo niya kay J-Riem, bumilis ang tibok ng puso ni Chamin. Pagkatapos ay hindi lang niya sinabi na may kakaiba itong amoy, itinulak pa niya ito papunta kay Do-hong. Nang makita ni Chamin na muli na namang sinuportahan ni Do-hong si J-Riem, sobrang galit niya na hindi na siya makapagsalita. Ngunit hindi lang pinuri ni Do-hong si J-Riem dahil mabango ito, tinulungan pa niya itong ayusin ang buhok na nakalugay sa mukha. Sa sandaling iyon, labis na nagsisi si Chamin na itinulak niya si J-Riem kanina. Magaling makipag-usap si Do-hong. Bago umalis, hindi lang nagbigay si Do-hong ng candy kay J-Riem, nagtakda pa siya ng pagkikita para sa bagong miyembro na party ngayong weekend. Upang pigilan si J-Riem na makapunta sa party ni Do-hong, sinadya ni Chamin na bigyan siya ng mahalagang proyekto. Inutusan niya itong ipako at isabit ang mga bagong painting. Ang mga painting na ito ay kailangang may kaugnayan sa tema ng maling pagkikita. Kapag natapos ni J-Riem ang gawain ito, saka lamang siya pwedeng dumalo sa party. Pagkatapos, ibinigay ni Chamin ang business card ng pintor. Ngunit pakiramdam ni J-Riem, hindi ganoon kadali ang pagpipinta. Kaya hiningi niya kay Chamin na palitan ang kanyang gawain. Ngunit natatakot si Chamin na baka tuluyan siyang ma-in-love kay J-Riem. Kaya pinigilan niya ito. Sa huli, napilitan si J-Riem na tanggapin ang tungkuling iyon. Kinausap niya ang pintor at hiniling na matapos ang painting bago sumapit ang weekend. Ngunit sinabi ng pintor na matagal gawin ang painting na yon, kaya tinanggihan niya ang kahilingan. Ngunit matalino si J-Riem. Sa pamamagitan lamang ng ilang salita, nakumbinsi niya ang pintor na pabilisin ang paggawa. Kinabukasan, marami na silang natapos na obra. Ngunit biglang nakatanggap si J-Riem ng tawag sa telepono. Sinabi ng nasa kabilang linya na tumakas ang pintor. Nang matagpuan ni J-Riem ang pintor, iminungkahi nitong talikuran na lang ang kanyang karera bilang alagad ng sining. Ngunit pinayuhan siya ni J-Riem na kahit pagod na siya, huwag niyang susukuan ang kanyang pangarap dahil pagsisisihan niya yon habang buhay. Sa katunayan, dati ring mahusay na pintor si J-Riem. Ngunit dahil wala siyang pera para ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral, napilitan siyang talikuran ang pangarap. Matapos ang payo ni J-Riem, nagmatigas pa rin ang pintor na iwan ang pagpipinta. Kaya't si J-Riem na mismo ang nagtapos ng painting. Kinabukasan, hindi makapaniwala si Chamin na natapos ni J-Riem ang gawain. Sa huli, pumayag si Chamin na makadalo siya sa party. Pagkatapos, sinabi niya rito na maghanap agad ng asawa at umalis na sa kumpanya. Sa oras na yon, akala pa rin ni J-Riem na galit siya sa kanya. Kaya't pinaalis siya ni Chamin. Ngunit ang totoo, natatakot siya na kapag nanatili pa si J-Riem, hindi na niya makontrol ang sarili at tuluyan siyang mahulog dito. Kaya pinaalalahanan pa niya si J-Riem na mag-ayos para sa party. Sinabi pa niyang huwag siyang magpabola at maghanap ng mabuting asawa. Ngunit nang dumating si J-Riem, agad siyang nabighani ni Chamin. Sa kanyang mga mata, si J-Riem lamang ang kanyang nakikita. Ngunit sa kasamaang palad, sa mga mata ni J-Riem, si Do-hong lamang ang laman. Tahimik na lumapit si J-Riem sa tabi ni Do-hong. Nag-init ang ulo ni Chamin at napilitan na lamang siyang uminom ng tubig upang maitago ang kanyang emosyon. Pagkatapos, nagtungo sina J-Riem at Do-hong sa ibang mesa upang batiin ang lahat. Nang marinig ni Do-hong na ang babaeng nagngangalang Gayong ay anak ng kinatawan ng Unsan Electronic, agad siyang nagpakita ng kakaibang ekspresyon.
Pagkatapos, tinanong ni Gayong kung sino ang nag-imbita kay Do-hong upang maging miyembro ng grupo. Samantala, sinabi ni Dan-a na nasa tabi niya na dahil sa rekomendasyon ni Jae-rim, pinayagan ni Chamin si Do-hong na maging miyembro. Patuloy na nagtanong si Gayong tungkol sa relasyon ni na Do-hong at Jae-rim. Ngunit sinabi ni Do-hong na isang beses lang niyang nakita si Jae-rim at wala silang espesyal na ugnayan. Nang makita ni Jae-rim ang sagot ni Do-hong, napilitan siyang umiti ng pilit. Ngunit napansin ni Gayong na nais ni Jae-rim na makapag-asawa ng mayaman, kaya naging mas mapangahas siya. Kinutya pa niya si Jae-rim na kung kailangan nito ng pera, maaari itong pumasok sa kanyang kumpanya upang magtrabaho. Ngunit alang-alang sa kanyang dangal, mariing tumanggi si Jae-rim at sinabing gusto niyang manatili rito. Lalo lamang nitong ikinahiya ni Gayong si Jae-rim. Inutusan niya itong dalhan siya ng isang basong tubig. Dahil empleyado si Jae-rim, kailangan niyang magsilbi ng inumin para sa mga bisita. Ngunit nang dalhan siya ni Jae-rim ng isang tasa ng mint chocolate, nagreklamo si Gayong na hindi ito masarap at itinulak niya si Jae-rim. Sa natural na reflex, nang mahulog si Jae-rim, nahawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Gayong at sa huli, pareho silang bumagsak sa sahig. Noon, inabutan ni Do-hong ng panyo si Gayong at inalalayan itong tumayo. Mas ikinagulat pa ni Jae-rim nang sabihin ni Do-hong na kasalanan niya ang lahat. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Jae-rim ang lahat. Nagkamali siya ng akala na si Do-hong ang kanyang magiging asawa at natanto niyang ang tunay na pakay nito ay ang makapasok lamang sa club. Pagkatapos, nagkunwaring mabait si Do-hong at inalalayan si Jae-rim. Ngunit sa huling sandali, tinabig ni Chamin ang kamay ni Do-hong. Inilahad niya ang kanyang kamay kay Jae-rim upang tulungan itong tumayo. Hindi nag-atubili si Jae-rim na hawakan ang kamay ni Chamin. Bagaman si Dan-a at Chamin ay mga strategic partners lamang at walang totoong damdamin para sa isa't isa, alam ng lahat na fiancé ni Chamin si Dan-a. Kaya ang ginawa ni Chamin ay parang pagsira sa reputasyon ni Dan-a. Labis itong ikinagalit ni Dan-a at sinampal niya ito. Matapos umalis si Dan-a, isinuot ni Chamin ang kanyang coat kay Jae-rim sa harap mismo ni Do-hong. Hawak pa niya ang kamay nito habang umaalis sa harap ni Do-hong, dahilan upang magitngit si Do-hong. Pagkatapos, tinapik ni Jae-rim si Chamin bilang hudyat kung kamusta na si Dan-a. Sinabi ni Jae-rim na ayos lang siya kaya't hindi ito dapat mag-alala. Bago umalis, sinabi ni Chamin kay Jae-rim ang tungkol sa kasal na pawang pormalidad lamang. Idinugtong pa niyang wala siyang tunay na pagmamahal kay Dan-a. Pagkatapos, hinabol ni Chamin si Dan-a hanggang sa lebi. Pagkatapos, tinanong ni Chamin kung bakit siya sinampal. Sagot ni Dan-a, hindi na niya kayang tiisin ang paraan ng pag-aalala ni Chamin kay Jae-rim. Sinabi naman ni Chamin kay Dan-a na huwag na itong pumunta rito muli dahil igigiit niya na palagi niyang aalagaan si Jae-rim. Ang dalawang pangungusap na yon ang lalong ikinagalit ni Dan-a kaya napilitan siyang umalis. Sa totoo lang, nang sabihin ni Dan-a na iniingatan niya si Chamin, ang ibig niyang ipahiwatig ay gusto rin niya ito. Maya-maya, nagkita sina Chamin at Do-hong sa banyo. Binalaan siya ni Do-hong na huwag nang makipag-ugnayan pa sa isang tulad ni Jae-rim. Kung hindi, guguluhin ni Chamin ang kaayusang panlipunan. Tinanong ni Do-hong si Chamin kung gusto ba niya si Jae-rim. Ngunit hindi basta-basta ibinunyag ni Chamin ang sagot. Bagkus, itinulak niya si Do-hong sa dingding. Siya naman ang nagtanong kung gusto ba nito si Jae-rim. Pagkatapos, binalaan ni Chamin si Do-hong na huwag hulaan ang kanyang iniisip dahil magkaiba sila ng uri. Samantala, humingi ng paumanhin si Jae-rim kay Gayong dahil natapon niya ang milk tea. Ngunit sinabi ni Gayong na ang mga mahihirap lang ang dapat humingi ng tawad at ang mga taong may kapangyarihan at impluwensya kagaya niya ay hindi kailanman humihingi ng paumanhin. Kinutya rin niya si Jae-rim na kahit anong pagsisikap nito, hindi niya mababago ang kanyang pagiging mahirap. Pagkatapos, muling bumalik si Do-hong sa kanilang mesa. Ngayon, nang makita ni Jae-rim si Do-hong, agad niyang naalala ang eksena kung saan iniabot nito ang panyo kay Gayong at siya pa ang sinisi. Sa huli, malungkot na umalis si Jae-rim. Naisip din niyang hindi niya kayang baguhin ang kanyang kahirapan. Naunawaan din niya na ang pangarap niyang makapag-asawa ng mayaman ay isang biro lamang. Nang malapit na siyang mapaluha, tinanong siya ni Chamin kung kailangan niya ng tulong. Naalala ni Jae-rim ang pangungutya ni Gayong. Marahil, nais niyang makabawi ng dangal sa harap ni Gayong. Kaya sumandal siya kay Chamin. Maaaring nais din ni Chamin na ipakita kay Do-hong na huwag nitong pakialaman ang kanyang babae. Sa huli, hinalikan ni Chamin si Jae-rim sa labi. Ang halik na yon ay hindi lamang ikinagulat ng lahat, kundi labis ding ikinagalit ni Do-hong. Hindi rin inakala ni Jae-rim na hahalikan siya talaga ni Chamin. Nagalit siya. Ang nais lang niya ay magpanggap silang malapit, pero hindi niya inasahang totohanin ito ni Chamin. Sinabi ni Chamin na siya mismo ang nagsimula at tumulong lang siya ng kaunti. Hindi na nakipagtalo si Jae-rim kaya umalis siya agad. Kahit galit siya kay Chamin, hindi niya mapigilan ang mapangiting masaya habang pauwi. Samantala, si Chamin ay nakararanas pa rin ng mga ilusyon dahil sa halik na yon. Kinabukasan, muling nagkita ang dalawa sa kumpanya. Upang mabawasan ang pagkailang, si Jae-rim na mismo ang bumati. Agad namang sinabi ni Chamin na hindi niya alintana ang nangyari kagabi. Idinagdag pa niya na dapat mag-relax lang si Jae-rim. Hindi natuwa si Jae-rim nang marinig niyang walang pakialam si Chamin. Sinabi rin niya rito na wala rin siyang pakialam sa mga ganoong bagay. Inihalin tulad niya ito sa pagkain ng sea cucumber. Nang marinig ni Chamin ang tungkol sa sea cucumber, inisip niyang tinuturing siyang kayamanan ni Jae-rim. Ngunit sa hindi inaasahan, ang ibig sabihin pala ng sea cucumber para kay Jae-rim ay kakulangan sa nutrisyon at maaari niya itong itapon kung kailan niya gusto. Pagkatapos, dumating si Do-hong at nakipaglandian kay Jae-rim, dahilan para siya ay hindi sinasadyang mapaso. Nang makita ito, agad na tinulungan ni Do-hong si Jae-rim at ginamot ang sugat. Tinanong din niya kung ano ang relasyon ni Chamin at Jae-rim.
Nang marinig ni Jae-riem ang pangalan ni Chamin, kusa niyang binitiwan ang kamay ni Do-hong. Ipinaliwanag niya na siya at si Chamin ay may ugnayan lamang bilang amo at empleyado. Nang marinig ito ni Do-hong, inimbitahan niya si Jae-riem na bumisita sa kanyang opisina sa susunod. Pagkatapos, inilagay niya ang isang hairpin sa buhok ni Jae-riem. Sinabi ni Do-hong na ang hairpin ay isang paanyaya. Napag-usapan ng mga kasamahan ni Jae-riem na tila interesado si Chamin sa kanya nitong mga nakaraang araw. At iniisip pa nila na baka gusto siya ni Chamin. Ngunit para kay Jae-riem, ginagawa lang lahat ni Chamin para mapaalis siya agad sa kumpanya. Dahil dito, iminungkahi ng kanyang mga kasamahan na subukan ni Jae-riem kung gusto nga siya ni Chamin o hindi. Nais malaman ni Jae-riem ang tunay na damdamin ni Chamin, kaya nagsagawa siya ng pagsubok. Pagpasok pa lamang niya sa opisina ni Chamin, napansin na agad nito ang dagdag na hairpin sa kanyang buhok. Hindi rin itinago ni Jae-riem na si Do-hong ang nag-imbita sa kanya sa opisina. Alam ni Chamin na plano nilang magpunta roon ng magkasama kaya hindi siya mapakali. Tinanong din niya si Jae-riem kung pumayag ba siya kay Do-hong. Nagpatuloy si Jae-riem sa kanyang pagsusubok kaya sumagot siya ng oo. Dahil sa sagot ni Jae-riem, agad na lumabas sa mukha ni Chamin ang pagkadismaya. Pagkatapos, lumapit si Jae-riem sa harap ni Chamin at humiling ng isa pang halik. Dahan-dahang inilapit ni Jae-riem ang kanyang mga labi kay Chamin. Napansin niyang hindi ito tumatanggi at ipinikit pa ang kanyang mga mata. Kaya para ipagpatuloy ang eksperimento, nagpasya siyang halikan ito ng totoo. Ngunit sa huling sandali, natauhan si Chamin at itinulak palayo si Jae-riem. Pagkatapos, sinabi niyang maghanda ito ng mabuti at pumunta na sa opisina ni Do-hong. Tinanong siya ni Jae-riem kung gusto ba talaga niyang gawin niya yon. Ngunit tumango pa rin si Chamin bilang kumpirmasyon. Siya pa ang nagdala kay Jae-riem para pumili ng mga damit. Dahil dito, inisip ni Jae-riem na gusto talaga ni Chamin na pumunta siya kay Do-hong. Naisa nang umalis ni Jae-riem sa tindahan, ngunit hinila siya pabalik ni Chamin at tinanong kung bakit. Sabi ni Jae-riem, maganda na siya at hindi na niya kailangan ang mga ganoong bagay. Ngunit sinabi ni Chamin na ang magandang impresyon ang makakaakit kay Do-hong. Dahil sa pahayag na yon, nakumpirma ni Jae-riem na hindi talaga siya gusto ni Chamin. Pagkatapos, nagsukat siya ng iba't ibang mga damit. Ngunit pinuna ni Chamin ang bawat damit na isinuot ni Jae-riem. Akala pa niya na hindi bagay sa kanya ang mga estilo. Gayunpaman, binili pa rin ni Chamin ang lahat ng mga damit na isinuot ni Jae-riem. Sobrang dami ng mga yon na halos hindi na maisakay ng taksi. Sa huli, iniwan niya ang isang sulat. Sinabi ni Chamin na gusto niyang isuot ni Jae-riem ang pinakamagandang estilo para makita niya. Talagang malupit si Chamin. Sinadya niyang isuot ni Jae-riem ang mga hindi angkop na damit sa pakikipagkita kay Do-hong. Kinabukasan, inimbitahan si Jae-riem sa opisina ni Do-hong. Pagkatapos ay inilabas nito ang isang script at hiniling na iguhit ang isang eksena. Sinabi ni Do-hong na kapag magkasama sila, dapat nilang gawin ang mga bagay na gusto nila. Biglang naalala ni Jae-riem na sinabi rin ni Chamin ang parehong mga salita. Hindi natuwa si Do-hong nang mabanggit ang ibang lalaki. Hinila niya si Jae-riem palapit sa kanya. Sinabi niya na huwag nang babanggitin si Chamin sa harap niya kailanman. At inamin ni Do-hong kay Jae-riem na gusto niya ito. Samantala, nakarinig si Chamin ng impormasyon mula sa isang kasamahan. Nalaman niyang hindi mabuting tao si Do-hong. Madalas itong pumupunta sa mga club kasama ang magagandang babae. Nag-alala si Chamin na baka may mangyari kay Jae-riem. Kaya't nagmamadali siyang pumunta sa opisina ni Do-hong. Nais halikan ni Do-hong si Jae-riem. Ngunit sa sandaling iyon, si Chamin lamang ang iniisip ni Jae-riem. Nang malapit na silang maghalikan, biglang umungol ang tiyan ng isa. Dahil dito, napahinto si Do-hong. At biglang lumabas ang isang lalaki sa silid. Lumalabas na kapatid pala ni Do-hong ang dumating. Ang pakay nito ay manghingi ng pera kay Do-hong. Natakot si Do-hong na mapahiya sa harap ni Jae-riem, kaya't agad niyang pinaalis ang kanyang kapatid. Ngunit tumanggi ang kapatid niyang umalis. Kinuha pa nito ang isang pulang libro at inilapag sa harap ni Jae-riem. Sinabi niyang kumita ng malaking halaga si Do-hong sa pamamagitan ng pagsulat ng librong iyon. At ginamit ang perang iyon para magkunwaring direktor. Inakala ni Do-hong na sasabihin ni Jae-riem na manloloko siya. Ngunit sa hindi inaasahan, hindi siya pinagalitan ni Jae-riem. Sa halip, ipinagtanggol pa siya nito sa harap ng kanyang kapatid. Nakita kasi ni Jae-riem na kumita si Do-hong gamit ang sarili nitong kakayahan at wala namang mali doon. Sa kabaligtaran, nakita niyang mali ang kapatid ni Do-hong na sinasamantala ang kahinaan ng nakababata niyang kapatid para makakuha ng pera. Naramdaman ni Do-hong na napahiya siya sa harap ni Jae-riem dahil sa ginawa ng kanyang kapatid. Kaya't pinaalis niya ito. Humingi ng paumanhin si Do-hong kay Jae-riem sa kanyang panlilinlang. At hiniling na huwag niyang ipagsabi sa Cheongdam-heaven ang nangyari. Nagtaka si Jae-riem kung bakit. Ipinaliwanag ni Do-hong na tumatanggap lamang ang Cheongdam-heaven ng mga natatanging tao. At kung malaman nila ito, baka bawiin ang kanyang pagiging kasapi. Sa huli, hindi lamang pumayag si Jae-riem sa hiling ni Do-hong. Tinulungan din niya itong matutong tanggapin ang sarili. Pagkatapos ay pinunasan ni Jae-riem ang alikabok sa kanyang libro. Nang ibalik niya ang libro kay Do-hong, sinabi niyang isa itong natatanging tao. Maaaring noong una ay nais lamang gamitin ni Do-hong si Jae-riem. Ngunit base sa ekspresyon ni Do-hong ngayon, mukhang tuluyan na siyang nahulog kay Jae-riem. Samantala, matyagang naghintay si Chamin hanggang sa bumaba si Jae-riem. At agad niya itong tinawagan. Labis siyang nag-aalala at gustong malaman ang nangyari sa opisina. Ngunit hindi maintindihan ni Jae-riem ang mga kilos ni Chamin. Malinaw na si Chamin mismo ang nagtulak sa kanya kay Do-hong. Pero ngayon, siya pa ang tumatawag at naghahanap. Dahil dito, labis na napagod si Jae-riem kay Chamin. Ibinaba niya ang tawag. At nalito si Chamin kung bakit siya binabaan ng telepono. Kinabukasan, nagtungo si Dan-a sa kumpanya upang hanapin si Jae-riem.
Ikinuwento rin ni Dan A kay J-Riem ang pustahan nila ni Chamin. At ang pusta ay kung magagawang magpakasal ni J-Riem sa isang mayamang lalaki o hindi. Nagtanong si J-Riem kung bakit hindi sila makapusta tungkol sa kanya mismo. Sagot ni Dan A, marami nang nakarelasyon si J-Riem. At mismong si Chamin pa ang naunang humalik kay J-Riem sa party para pagselosin si Do-hong. Ginawa iyon ni Chamin upang magkatuluyan sila ni Do-hong. Humingi pa ng tawad si Dan A kay J-Riem sa ngalan ni Chamin dahil sa kabastusan nito sa party. Doon lamang naunawaan ni J-Riem na parang laruan lang siya na pinaglalaruan. Kaya't nakipagtalo siya kay Dan A. Tahasan niyang sinabi kay Dan A na mahusay humalik si Chamin. Labis itong ikinagalit ni Dan A. Nakita ni Chamin na hindi masaya si J-Riem, kaya't tinanong niya kung ano ang nangyari sa studio ni Do-hong kahapon. Samantalang malinaw na siya mismo ang naunang humalik kay J-Riem. At siya rin ang pumayag na pumunta ito sa studio ni Do-hong. Ngunit ngayon, siya pa ang nagtatanong kung ano ang nangyari roon. Para kay J-Riem, lahat ng ginagawa ni Chamin ay tila isang biro lamang. At iginiit niyang inuuna ni Chamin ang sarili nitong interes. Inakala pa nitong ginagawa niya yon para sa kabutihan ni J-Riem. Humingi ng tawad si Chamin dahil hindi niya inisip ang damdamin ni J-Riem. Ngunit ipinahayag ni J-Riem na hindi niya matatanggap ang huwad na kabaitan. Sinabi niya kay Chamin na huwag nang makialam sa buhay niya. Samantala, dahil sa galit ni Dan A kay J-Riem, tumanggi siyang kumain. Kaya't inutusan niya ang kanyang tiyuhin na bumili ng tinapay sa Namsan. At pinaalalahanan niya ito na bumalik bago magsara ang panaderya. Alam ng tiyuhin na may kinalaman si J-Riem sa galit ni Dan A, kaya't dinala niya si J-Riem palayo. Sa mga sandaling iyon, hindi makontak ng matalik na kaibigan ni J-Riem ang dalaga. Lubos na nag-alala si Sunjong na baka may nangyaring masama kay J-Riem, kaya't pumunta siya sa kumpanya upang hanapin ito. Nagkataon namang nakasalubong niya si Chamin. Sinabi niya rito na hindi niya makontak si J-Riem. Naalala naman ni Chamin ang sinabi ni J-Riem na huwag makialam sa kanyang personal na buhay. Kaya't agad siyang nagkunwaring walang pakialam. Sa kabutihang palad, hindi ganoon katalino ang dalawang tiyo ni Dan A. Hindi nila tinago ang telepono ni J-Riem, kundi lumabas lamang para magmeryenda ng gabi. Pagkakataong iyon, nagsigaw si J-Riem ng utos upang mabuksan ang kanyang telepono. Inutusan niya itong tawagan si Sunjong. Nang marinig ni Chamin na dinukot si J-Riem, agad siyang tumakbo papunta sa kinaroroonan nito. Ngunit pagbalik ng dalawang tiyo, pinilit nilang papirmahin si J-Riem ng isang kasunduan na tatalikuran niya ang Cheongdam-heaven. Subalit sa panahong iyon, napakahirap maghanap ng trabaho. Mariing tumanggi si J-Riem na pumirma. Dahil sa kanyang pagsuway, naglabas ang isang tiyo ng pang-ahit ng buhok upang takutin siya. Mabuti na lamang dumating si Chamin sa huling sandali. Nakita ni J-Riem ang kanyang pagdating upang iligtas siya at napangiti siya ng may kaginhawaan. Gumamit si Chamin ng payong upang harapin ang dalawang tiyo. Ngunit hindi sila kayang tapatan si Chamin. Sa loob lamang ng ilang minuto, madali niya silang tinalo. Agad na lumapit si Chamin at niyakap si J-Riem. Sa pangyayaring iyon, kapwa nilang naramdaman ang damdamin ng isa't isa. Naisa nang ipahayag ni Chamin ang kanyang nararamdaman kay J-Riem, ngunit wala siyang lakas ng loob. Sa huli, pinaalalahanan niya lamang ito na mag-ingat sa daan. Pagbalik nila sa sasakyan, sinisi ni Chamin ang sarili dahil sa kanyang pagiging duwag. Samantala, naalala ni J-Riem ang eksenang iniligtas siya ni Chamin. Sigurado siyang may gusto ito sa kanya, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit hindi ito nagsasabi ng totoo. Naisip din niya na baka dahil hindi siya natatangi kaya't ayaw siyang ligawan ni Chamin. Pagka-uwi ni J-Riem, sinalubong siya ng kanyang nakatatandang kapatid na si Wajin. Pinagalitan siya nito, hindi lamang dahil tinanggap niya ang pera ng doktor, kundi dahil tinutulungan pa raw niya ang babaerong doktor na ligawan ang kanilang panganay na kapatid na si Sujin. Totoo ngang nakatanggap si J-Riem ng pera mula sa doktor, ngunit iyon ay perang kanyang inutang lamang. Noong oras na yon, naisa nang manghiram ni J-Riem kay Sujin, ngunit bigla itong natawag sa telepono at umalis. Alam ng doktor na nais manghiram ng pera si J-Riem, kaya't agad siyang naglatag ng kondisyon. Ang kailangan lamang gawin ni J-Riem ay sabihin ang sukat ng singsing ni Sujin at ipapahiram niya ang pera. Akala ni J-Riem ay taos-puso ang doktor sa panliligaw kay Sujin at noon ay kailangan niya ng pera para sa panalangin. Kaya't sinabi niya ang sukat ng singsing ni Sujin sa doktor. Sa tulong noon, nakapanghiram siya ng pera upang maisakatuparan ang kanyang panalangin. Dahil tinanggihan ng nakatatandang kapatid na si Sujin ang pag-amin ng doktor, tinanong niya si J-Riem kung may iba pang paraan. Alam ni J-Riem na pinakamahalaga para kay Sujin ang kanilang ina, kaya't sinabi niya sa doktor na pakitunguhan ng mabuti ang kanyang ina. Sa huli, bumili ang doktor ng mga kosmetiko at karne ng baka upang dalawin ang ina ni J-Riem, dahilan upang mas umunlad ang relasyon nila ni Sujin. Ngunit ang hindi inasahan ni J-Riem ay habang nililigawan ng doktor si Sujin, nililigawan din niya ang isa pang babae. Sa mga panahong iyon, hindi lamang si Wajin, ang pangalawang kapatid, ang nag-isip na makasarili si J-Riem, kundi siya pa ang sinisi sa lahat ng nangyari. Kinailangan ng ina na awatin sila sa pagtatalo, maging siya ay napilitang akuin ang sisi. Ngunit iniisip ni Wajin na hindi dapat ipinagtatanggol ng kanilang ina si J-Riem. Pakiramdam din niya na hindi tinitingnan ni J-Riem ang pamilya bilang mga tunay na kaanak. Sa oras na yon, inisip din ni J-Riem na hindi rin siya tinitingnan ng mga ito bilang pamilya. Para siyang isang pulubi na nakikitira lamang sa bahay na yon. Sa sinabi niyang iyon, tila binura niya ang mahigit 10 taong pagpapalaki sa kanya ng kanyang madrasta. Naramdaman ni Wajin na sobra na ang mga salita ni J-Riem, kaya't sinampal niya ito. At pinalayas pa siya mula sa kanilang tahanan. Dahil wala nang ibang mapupuntahan si J-Riem, bumalik siya sa kanyang dating bahay. Ang bahay na yon ay hindi lamang malamig, kundi wala ring tubig na pwedeng ipangligo.
Kinabukasan, gumawa si Chamin ng iba't ibang dahilan upang utusan ang kanyang mga tauhan na matuto ng isang galaw sa self-defense. Ngunit ang totoo, nais lamang niyang matutong ipagtanggol ni J-Riem ang kanyang sarili. Ngunit nahuli ng kalahating oras si J-Riem sa trabaho. Sa kanyang paliwanag, nalaman ni Chamin na lumipat na siya ng tirahan. Pagkatapos noon, tinuruan niya ito ng martial arts. Una, sinabi niya kay J-Riem na umarte na parang may bastos na lalapit. Doon niya siya tuturuan kung paano ipagtanggol ang sarili. Sunod, niyakap ni Chamin si J-Riem na parang isang manyakis. Nagdulot ito ng mabilis na pagtibok ng kanilang mga puso. Upang makontrol ang sarili, itinulak ni Chamin si J-Riem sa sahig. Hindi siya naging maingat at nasaktan ang lalamunan ng dalaga dahil sa sobrang lakas ng tulak niya. Ngayon, pagkakataon naman ni J-Riem na gumanti. Nang hindi nakatingin si Chamin, itinulak niya ito pababa. Nakita niyang nakabawi siya ng ganti at mumiti ng may kasiyahan. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Chamin ang kahalagahan ng mga kalamnan sa likod at sinabi kay J-Riem na damhin ang kanyang lakas. Habang ginagawa ito ni J-Riem, muling hinanap siya ni Do-hong. Sadya pang binanggit ni Do-hong ang nangyari kahapon sa harap mismo ni Chamin. Sinabi niya na masaya raw siya sa naging oras nila ni J-Riem sa studio. Pagkatapos, hiniling niya na makausap si J-Riem ng pribado. Dahil dito, nawalan ng gana si J-Riem na ipagpatuloy ang kanilang ensayo. Kaya pumayag siyang makipag-usap kay Do-hong. Sa huli, napilitan si Chamin na panoorin silang umalis. Galit na galit siya na parabang nais niyang hatiin sa dalawa si Do-hong. Sa pagkakataong ito, opisyal nang umamin si Do-hong kay J-Riem. Ngunit inisip ni J-Riem na hindi naman niya lubos na nauunawaan kung anong klaseng babae siya. Kung alam ni Do-hong ang kalagayan niya ngayon, hinding-hindi sana ito nagkusang magtapat ng damdamin. Samantala, buong kumpiyansa namang tinanggap ni Do-hong ang lahat tungkol kay J-Riem. Sa kabilang banda, inisip ni Chamin na baka naghalikan sina Do-hong at J-Riem sa studio. Naramdaman niya ang matinding pagsisisi sa kanyang naging desisyon. Ginamit tuloy ni Chamin ang dahilan na siya ay malubhang nasaktan ni J-Riem habang nag-ensayo para makausap siya. Sinabi ni J-Riem na kapag nag-ensayo, kailangan itong magmukhang totoo. Pagkatapos, sinadya pa niyang banggitin na nag-confess si Do-hong. Nang marinig ni Chamin ang salitang confession, agad siyang tumutol. Itinuro niya na sinungaling si Do-hong, madalas itong hindi tumutupad sa kanyang salita. Sa pagkakataong iyon, naisip din ni J-Riem na may katwiran ang sinasabi ni Chamin. Maliwanag na magkaiba ang kapaligirang kanilang kinalakihan ni Do-hong, ngunit gusto pa rin itong magtapat ng damdamin sa kanya. Ayon kay Chamin, hindi naman malaking bagay ang pagkakaiba ng kanilang mga kapaligiran. Dahil sa linyang iyon, naisip ni J-Riem na kaya ring tanggapin ni Chamin ang isang babaeng iba sa kanya. Ngunit hindi ito inamin ni Chamin. Sinabihan pa niya si J-Riem na huwag nang lalapit kay Do-hong. Nais na sanang ipahayag ni Chamin ang kanyang damdamin kay J-Riem, ngunit sa napakahalagang sandali, hindi pa rin niya masabi. Bigla namang inimbitahan ni J-Riem si Chamin na manatili sa kanyang bahay ng magdamag. Ang totoo, gusto lamang niyang patunayan kung kaya ba talagang manatili ni Chamin sa isang maralitang kapaligiran. Pagdating ni Chamin sa bahay ni J-Riem, nakita niyang halos wala itong laman. Ang pinakapansin-pansin lamang ay ang kanyang higaan. Doon sinabi ni J-Riem na sa ganoong uri ng kapaligiran siya lumaki. Ngunit inisip ni Chamin na kasalanan ni J-Riem kung bakit ganoon ang kalagayan niya. Tinanong niya kung bakit umalis si J-Riem sa bahay nila. Sinabi ni J-Riem na isa siyang masamang anak, isang sakim at walang silbing babae. Ang pananatili niya roon ay dagdag pasanin lamang para sa kanyang pamilya. Tinulungan ni Chamin si J-Riem na malampasan ang sakit na yon. Tinulungan niya itong makita ang kanyang tunay na sarili, matapos mapagtanto ni J-Riem na maaari rin siyang maging isang anak na minamahal. Doon na unawaan ni J-Riem na ang tanging nais niya lamang ay marinig mula sa iba na siya ay isang cute na bata, kahit pa nagkukunwari siyang hindi niya kailangan ang mga salitang iyon. Nang siya ay kinomfort, hindi napigilan ni J-Riem ang lumuha. Dahil dito, natuklasan ni J-Riem na may dahilan si Chamin kung bakit hindi nito maamin ang kanyang nararamdaman, isang dahilan na naging sanhi ng pagkaantala ng kanyang pagtapat. Samantala, hinanap naman ni Wajin ang doktor upang ipaghiganti si Sujin. Sinabi ni Wajin na hindi masarap ang dalang karne ng baka. Ngunit hindi inaasahan, sinabi ng doktor na si J-Riem ang bumili ng karne. Pati na rin ang mga produktong pampaganda para sa kanilang ina, si J-Riem din ang nagbigay. Natakot si J-Riem na baka hindi nila tanggapin yon, kaya ipinakiusap niya sa doktor na siya na ang mag-abot. Nang malaman ni Wajin ang totoo, doon niya napagtanto na mali ang kanyang paghusga kay J-Riem. Samantala, si Chamin, para patunayan na kaya niyang manatili roon ng magdamag, ay matatag na tumangging umalis. Ngunit habang magkatabi silang nakaupo, biglang tumunog ang telepono at nag-abiso na may paparating na snowstorm makalipas ang ilang oras. Sa huli, napilitan si Chamin na dalhin si J-Riem sa kanyang bahay. Pagdating nila, ang unang hinanap ni J-Riem ay isang mainit na paligo. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang paliligo, napansin niyang hindi niya alam kung paano patayin ang gripo. Kaya tinawag niya si Chamin para patigilin ang tubig. Matapos niyang isara ang gripo, muling nabighani si Chamin sa mukha ni J-Riem. Natakot siyang baka hindi niya makontrol ang sarili, kaya sinubukan niyang umalis. Ngunit pagkatayo niya, nadulas siya. Dahil sa hindi inaasahang pangyayari, nadapa rin si J-Riem na nagdulot ng isang di sinasadyang halik sa kanilang dalawa. Umiwas si J-Riem upang hindi sila parehong mapahiya. Pilit pa ring pinipigilan ni Chamin ang kanyang sarili, ngunit hindi niya napigilang muling halikan si J-Riem. Ipinikit din ni J-Riem ang kanyang mga mata at ninamnam ang hindi inaasahang halik na yon. Pagkaraan, nakatanggap si J-Riem ng tawag mula kay Wajin na nag-anyaya sa kanya na umuwi at kumain ng karne ng baka. Ngunit sa oras na yon, inakala ni Chamin na si Do-hong ang tumawag para pigilan si J-Riem sa pagpunta roon.
Nais siyang pigilan ni Chamin, ngunit sa hindi sinasadyang pagkakataon, nahila niya ang bathrobe ni Jae-rim. Nagmakaawa siya kay Jae-rim na huwag nang pumunta sa bahay ni Do-hong. Matapos ipaliwanag ni Jae-rim, nalaman ni Chamin na pauwi lamang pala ito upang kumain ng karne ng baka. Sa sandaling iyon, naghihintay pa rin si Jae-rim sa labas ng pinto, umaasang lalabas si Chamin upang pigilan siya. Ngunit inisip ni Chamin na mas mababa pa siya kaysa sa karne ng baka. Kaya sa huli, bumalik si Jae-rim sa kanilang bahay. Doon niya nakita na lasing na ang kanyang dalawang kapatid na babae. Pagkatapos, hinila siya ng kanilang ina at tinanong kung seryoso ba si Jae-rim nang sabihin nitong hindi sila tunay na pamilya. Sa totoo lang, nadarama ni Jae-rim na hindi sila kailanman magiging ganap na pamilya, kaya't sinadya niyang magpanggap na parang dagdag lamang siya sa pamilyang iyon. Humingi ng tawad si Jae-rim sa kanyang ina para sa kanyang mga pagkukulang. Ngunit ayon sa ina, kahit may nagawang mali si Jae-rim, anak pa rin siya at kapatid ng kanyang mga kapatid. Matapos silang maglabasan ng saloobin, muling naayos ang kanilang relasyon bilang pamilya. Humingi rin ng tawad si Jae-rim sa kanyang panganay na kapatid na si Sujin. Ngunit sinabi ng panganay na wala naman siyang kinalaman dito dahil siya ang totoong nagmamahal sa doktor. Sa huli, muling nagkasundo at nagkapatawaran ang buong pamilya. At nakipagbiruan din ang pangalawang kapatid na si Wajin kay Jae-rim, katulad ng dati. Samantala, pumunta si Chamin sa silid ospital upang dalawin ang kanyang ama. Ngunit ang una nitong sinabi kay Chamin ay huwag kalilimutan na ang mga babae ay parang bato. Ang sakit na idinulot ng ina ni Chamin sa kanyang ama ang pinakamalinaw na patunay nito. Noong bata pa siya, narinig ni Chamin mula sa kanyang lola na may karelasyon ang kanyang ina at balak nitong tumakas kasama ang kalaguyo. Nang habulin ni Chamin ang kanyang ina, nadapa siya ng hindi inaasahan, dahilan upang hindi na tuluyang gumaling ang kanyang mga kuko. Ito rin ang nag-iwan ng malaking sugat sa puso ni Chamin. Mula noon, palagi niyang ginagamit ang payong upang itago ang kanyang tunay na damdamin. Ito rin ang dahilan kung bakit palagi siyang may dalang payong saan man siya magpunta. At iyon din ang dahilan kung bakit hindi pa siya umaamin ng kanyang nararamdaman kay Jae-rim dahil natatakot siyang muling masaktan ng isang babae. Sa araw na yon, nagdala si Do-hong ng isang misteryosong panauhin sa Cheongdam Heaven. Sa pamamagitan ng pagpapakilala ni Do-hong, nalaman ni Jae-rim na ang babaeng ito ay isang malaking personalidad sa mundo ng pelikula. Isang linggo bago yon, naitayo na ang Christmas tree ng kumpanya. Nang makita ni Jae-rim ang napakagandang puno, ngumiti siya ng maliwanag. Ngunit si Chamin ay tumingin sa kanya na may ekspresyon ng pagnanais na magmahal, ngunit hindi nagtatapang na gawin ito. Samantala, si Dan-e at Do-hong ay nagpakita ng mga hindi kanais-nais na ekspresyon. May balak si Dan-e at Gayong nasaktan si Jae-rim. Kaya't biglang nagbuhos ng tubig si Gayong sa harap mismo ni Jae-rim at inutusan pa siyang linisin agad iyon. Ngunit hindi nagalit si Jae-rim. Tahimik niyang kinuha ang mop at nilinis ang sahig. Ngunit muli pang nagbuhos ng tubig si Gayong sa mop ni Jae-rim. Doon na hindi nakatiis si Jae-rim. Kaya inilabas niya ang kanyang pamalo upang takutin si Gayong. Dahil sa takot, tumakbo si Gayong papunta sa tabi ni Do-hong. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya ipinagtanggol ni Do-hong, bagkus itinabig pa niya ang kamay nito. Itinuro ni Do-hong na walang mali sa ginawa ni Jae-rim sa pagtatanggol sa sarili. Sa katunayan, iniisip pa nga niya na si Gayong ang may kasalanan. Pagkatapos, hayagang ipinaliwanag ni Do-hong na hindi siya niligawan o niloko ni Jae-rim, kundi siya mismo ang matagal nang may gusto kay Jae-rim. Lubhang ikinagulat ng lahat ng naroon ang pag-amin ni Do-hong, kabilang na si Chamin. Maya-maya, muling nagtagpo sina Chamin at Do-hong sa banyo. Pinayuhan ni Do-hong si Chamin na pakasalan na agad ang kanyang fiancé, at sinabi pang mas mabuti kung siya na mismo ang kusang umatras. Dagdag pa ni Do-hong, siya na ang mag-aalaga kay Jae-rim kapalit ni Chamin. Lalong nainis si Chamin sa mga salitang ito, kaya't agad niyang sinugod at sinuntok si Do-hong. Nag-away sila mula sa banyo hanggang sa labi. Nakita ni na Jae-rim at ng misteryosong babae ang kanilang laban at dali-daling pumagitna upang pigilan sila. Ngunit ang misteryosong babae ay hindi sinaktan si Chamin. Hinaplos lamang niya ang ulo ni Do-hong. Ang kilos niya ay tila isang paraan upang protektahan si Chamin. Pagkatapos, inimbitahan ni Do-hong si Jae-rim na pumunta sa opisina upang mag-usap. Samantala, sinenyasan din siya ng misteryosong babae na sumakay sa kotse. Doon niya ibinunyag ang kanyang sarili, na siya pala ang tunay na ina ni Chamin. Ikinuwento ng ina ni Chamin ang nakaraan. Hindi siya nagkakasundo sa kanyang biyenan. Kaya't sinamantala ng lola ni Chamin ang pagkakataon nang wala ang asawa niya dahil nasa business trip upang paalisin siya sa bahay. Maging ang lola ay nagsinungaling pa at pinaratangang may ibang lalaki ang ina ni Chamin. Nang paalisin siya, nasaksihan mismo ng ina ang pagkakadapa ni Chamin. Nakiusap siya sa driver na makababa ng sasakyan, ngunit hindi siya pinayagan. Noon ay labis niyang kinamuhian ang sarili dahil hindi niya naprotektahan ang kanyang anak. Ngayon na muling nagtagumpay siya sa buhay, ang tanging nais niya ay madala si Chamin pauwi. Ngunit iniisip niyang huli na ang lahat. Kaya iminungkahi ni Jae-rim na kausapin niya si Chamin. Ngunit wala pa rin siyang lakas ng loob na humarap sa anak. Sa puntong ito, unti-unting naunawaan ni Jae-rim ang pagkatao ni Chamin. Dahil lumaki itong kulang sa pagmamahal, madalas niyang itago ang kanyang tunay na damdamin sa puso. Kinabukasan, kusang nagyaya si Jae-rim kay Chamin na kumain sa labas. Masayang pumayag si Chamin. Ngunit pagdating sa kainan, napagtanto niyang itinakda pala ni Jae-rim ang pagkikita nila ng kanyang ina. Sinabi ni Chamin na hindi niya kailangan ang kanyang ina at pinaalis niya ito agad. Ipinaliwanag ng ina na wala siyang karelasyon noon at humingi siya ng tawad dahil sa sakit na idinulot niya. Ngunit hindi pinaniwalaan ni Chamin ang sinabi ng ina. Inisip pa niya na lahat iyon ay kasinungalingan. Para kay Chamin, makasarili ang kanyang ina.
Ngayon ay bumalik lamang siya upang humingi ng kapalit. Kahit taos-puso ang nais ng kanyang ina na humingi ng tawad, hindi pa rin siya pinaniwalaan ni Chamin. Kaya umalis ito sa kainan. Nilapitan siya ni J-Riem upang damayan at hikayatin na unawain ang kanyang ina. Pinayuhan siya ni J-Riem na huwag pagdudahan ang pagmamahal ng kanyang ina. Ngunit nanatiling sarado ang isipan ni Chamin sa paniniwala sa pag-ibig. Niyakap siya ni J-Riem at sinabing damhin niya ang pagmamahal na ito. Kahit may mga pag-ibig na hindi kayang ipahayag sa salita, naroroon pa rin iyon sa kaibuturan ng puso. Sa payo ni J-Riem, unti-unting naintindihan ni Chamin ang hirap na pinagdaanan ng kanyang ina. Dahan-dahan ding napawi ni J-Riem ang kanyang bigat ng damdamin. Itinapon ni Chamin ang payong, na simbolo ng kanyang pagbitaw sa sakit ng nakaraan. Pagkatapos, nagsalo silang dalawa ng inumin. Hindi alam ni Chamin kung patatawarin ba niya ang kanyang ina dahil naawa siya sa kanyang ama. Ngunit para kay J-Riem, mas kawawa ang kanyang ina dahil minamaliit siya ng sarili niyang anak. Napaisip si Chamin at naisip niyang tama ang sinabi ni J-Riem. Matapos nilang pagdaanan ang napakaraming bagay, nagtanong si Chamin kung nagbago na ba ang pangarap ni J-Riem na maging Cinderella. Hindi niya inasahan na hindi ito nagbago. Nang usisain niya ng maingat, nalaman niyang minsan ay nangarap si J-Riem na maging isang dakilang artista. Ngunit dahil sa kalagayan ng kanyang pamilya, kinailangan niyang talikuran ang pangarap na iyon. Hinimok siya ni Chamin na huwag sumuko. Ngunit ngayon, ang nais lamang ni J-Riem ay maging si Cinderella. Nais niyang maranasan ang tunay na pag-ibig at mamuhay ng masaya kasama ang taong kanyang minamahal. Sinabi ni Chamin kay J-Riem na siya ay magaling at napakaganda. Akala naman ni J-Riem, lasing lamang siya kaya ganoon ang kanyang papuri. Pagkaraan, tinanong siya ni Chamin kung ano ba ang gusto niyang maintindihan tungkol sa kanya noon. Naalala ni J-Riem ang mayabang na itsura ni Chamin at hindi napigilan ang kanyang pagkapahiya. Sa huli, nagsimula na silang mag-date ng matatamis. Nang ihatid ni Chamin si J-Riem pauwi, tiniyak pa niyang makapasok siya ng bahay bago siya umalis. Pag-uwi ni Chamin, naalala niya ang yakap ni J-Riem at ang masayang pagsayaw nito. Kinaumagahan, muli silang nagkita. Ngunit biglang may isang batang makulit na tinutukan sila ng water gun at sinimulang barilin ng tubig. Agad na binuksan ni Chamin ang kanyang payong upang hadlangan ang tubig. Ngunit sinabi sa kanya ni J-Riem na hindi niya kailangang palaging gumamit ng payong upang ipagtanggol ang mundong ito. Dahil ang pamumuhay ng ganoon ay nakakapagod. Dahil sa mga salita ni J-Riem, naudyok si Chamin na ipamana sa kanya ang payong. Kinagabihan, bumili si Chamin ng mga regalo at bulaklak upang makita si J-Riem. Ngunit sa daan, nasalubong niya si Dan-A. Napansin ni Dan-A ang mga bagay na hawak ni Chamin. Inamin naman ni Chamin na gusto niya si J-Riem. Nang malaman niyo ni Dan-A, sinabi niyang sisirain niya si J-Riem. Nang paalis na si Dan-A, pinigilan siya ni Chamin. Tinanong niya kung ano ang dapat niyang gawin para mapatawad ni Dan-A si J-Riem. Kinabukasan, narinig ni J-Riem na ikakasal daw sina Dan-A at Chamin. Hindi siya makapaniwala na ang lalaking malapit sa kanya kahapon ay magpapakasal na sa iba ngayon. Sa oras na yon, biglang dumating si Du-hong at hinila-palayo si J-Riem. Sinabi ni Du-hong na huwag siyang magpaloko kay Chamin. Binigyan ni Du-hong si J-Riem ng tiket sa eroplano. Pinayuhan niya itong iwan ang trabaho at sumama sa kanya. Dahil si Du-hong ay naghahanda na para dumalo sa isang film festival sa Berlin, inimbitahan niyang sumama si J-Riem sa isang business trip at mag-aral doon ng isang buwan. Ngunit hindi pa makapagpasya si J-Riem. Ang nararamdaman lamang niya ay baka hindi siya karapat-dapat kay Chamin. Sa isang banda, pinapanood lamang ni Chamin ang kanyang fiancée na nagsusukat ng wedding dress nang walang kahit kaunting kasiyahan sa mukha. Dahil dito, nainis si Dan-A. Sa pilitang kapalaran ay madalas na hindi nagiging buo. Samantala, patuloy pa ring umiiyak si J-Riem dahil sa pagiging walang pakialam ng mga lalaki. Sa kabilang banda naman, dinala ni Sujin ang kanyang nobyo, isang doktor, pauwi sa kanilang bahay. Lumabas na lahat ng nangyari noon ay isang malaking hindi pagkakaintindihan lamang. Ang totoong minamahal ng doktor ay si Sujin lamang. Gayunpaman, nagdadalawang isip pa rin si J-Riem kung tutungo ba siya sa Berlin upang ituloy ang kanyang karera. Nang lapitan siya ng doktor, tinanong ni J-Riem kung paano niya muling nakuha si Sujin. Sinabi ng doktor na gusto niyang tuparin ang pangarap ng taong mahal niya, at higit sa lahat, alam niyang mahusay din siya. Samantala, umuwi si Dan-A at umiyak sa kanyang ama. Kahit na gusto niya talaga si Chamin, kapag naiisip niyang pakakasalan niya ang isang taong malamig at walang emosyon, hindi niya pa rin kayang tanggapin. Sanay siyang ituring bilang prinsesa, at nais din niyang makahanap ng taong tunay na magmamahal sa kanya. Kinabukasan, pagpasok ni J-Riem sa trabaho, nakita niyang nakasarado ang pintuan ng kumpanya at lahat ng tao ay naghihintay sa labas. Nang tumawag siya, nalaman niyang lahat sila ay nag-enjoy lamang sa kanilang day off. Ang mga sinabi ng doktor ay nagbigay ng lakas ng loob kay J-Riem, dahilan upang maging mas kumpiyansa siya. Nais na niyang aminin kay Chamin ang kanyang nararamdaman, ngunit nang buksan niya ang pinto, napansin niya ang sugat sa gilid ng labi ni Chamin. Napakalamig ng pakikitungo nito sa kanya. Nang sabihin ni J-Riem na gusto siyang isama ni Du-hong sa Berlin at ipag-quit ng trabaho, hindi man lang tumutol si Chamin. Lubos na nadismaya si J-Riem. Napilitan siyang umatras bago pa niya masabi ang kanyang nararamdaman. Idinagdag pa ni Chamin na nakikipaglaro lang siya kay J-Riem. Sa sakit, napaupo si J-Riem sa may pinto. Lumabas na noong nakaraang araw, habang mag-isang umiinom si Chamin, biglang pumasok ang isang grupo ng mga tao at sinira ang club. Ang pinuno nito ay ang ama ni Dan-A. Pagkatapos siyang pagalitan, dumating ang ama ni Chamin. Sinabi ni Chamin na hindi niya kayang mabuhay nang wala si J-Riem.
Ngunit para sa kanyang ama, iniibig lamang siya ni Jae-riem dahil sa pera, at sa bandang huli ay iwan din siya nito. Sinabi pa ng ama ni Chamin na wala nang sinumang magmamahal pa sa kanya sa mundong ito. Tinitigan ni Chamin ang scarf na iniwan ni Jae-riem sa kanyang bahay. Ang tanging nais niya ay ang kaligayahan nito. Kinabukasan, hindi pa rin makabangon si Jae-riem mula sa sakit na kanyang nadarama hanggang sa bigla siyang nakatanggap ng isang package. Laking gulat niya nang makita ang laman nito, isang larawan na iginuhit niya noong bata pa siya. Ipininta niya ang sarili niya na nakasakay sa isang puting kabayo. Noong huling pumunta si Chamin sa lumang bahay niya, nakita niya ito sa basurahan at pinapagawa upang maibalik sa dating anyo. Nabasa rin ni Jae-riem ang mensaheng iniwan ni Chamin sa papel na palagi siyang magiging isang kabalyero. Naalala ni Jae-riem noong bata pa siya, ang tagpong iniwan siya ng kanyang ina para sa ibang lalaki. Noong panahong iyon, inisip niya na hindi na siya mamahalin, hindi gaya ng ibang mga bata. Mula noon, unti-unti siyang naging malabo sa sariling mundo. Nang pumanaw ang ama ni Jae-riem, nagtago siya sa likod ng pader at tahimik na umiyak. Ang dahilan kung bakit palagi niyang kinamumuhian ang sarili at hindi niya magawang aminin ang nararamdaman niya kay Chamin ay dahil hindi niya kailanman natutunang mahalin ang sarili. Sa totoo lang, mula pa noong bata siya, alam ni Jae-riem na ang prinsipe na makakasama niya habang buhay ay walang iba kundi siya mismo. Kahit anong uri ka ng tao, dapat mong matutunang mahalin ang iyong sarili at magkaroon ng lakas ng loob na magpatuloy sa buhay. Kinabukasan, sinubukan niyang maging mas masaya, ngunit nalaman niya na pinaalis si Chamin sa kanilang bahay dahil sa pagkansela ng engagement at tuluyang nawasak ang Cheongdam Heaven. Binayaran ni Jae-riem ang tiket sa eroplano ni Do-hong at tinanggihan ang kabutihan nito. Ngayon na nagkaroon na si Jae-riem ng mas matinding tapang, kinuha niya ang paintbrush at sinimulan muli ang kanyang pangarap. Ngunit sa tuwing nagpinta siya, patuloy pa ring sumisilip ang imahe ni Chamin sa kanyang isipan. Inisip pa niyang makita si Chamin na namamalimos sa estasyon ng subway. Sa simula, ayaw na sana niyang makialam sa buhay nito. Ngunit nang maalala niya ang magagandang alaala nilang dalawa, hindi niya namalayang napadpad siya sa pintuan ng Cheongdam Heaven at pumasok. Doon, natuklasan niya ang isang kahina-hinalang figura. Hinampas niya ito ng isang kahoy, ngunit lumabas na ito pala ang lalaking matagal na niyang inaalala. Nang buksan niya ang ilaw, tuluyan ng hinarap ni Jae-riem ang kanyang damdamin. Diretsahan niyang sinabi kay Chamin na gusto niya ito. Kahit wala nang natira kay Chamin sa oras na yon, siya pa rin ang nagbigay kay Jae-riem ng lakas at kumpiyansa. Sa wakas, inamin na rin ni Chamin ang kanyang pag-ibig. Para sa kanya, ang lahat ng tao ay parang mga bato lamang, si Jae-riem lamang ang nakapagpatibok ng kanyang puso. Sa wakas, nagbalikan silang dalawa. Pagkatapos nito, hinarap ni Chamin ang kanyang ama. Sinabi niya rito na kahit wala na siyang anuman, mayroon pa rin siyang isang taong tunay na nagmamahal sa kanya. Handa na siyang iwan ang kanyang ama upang simulan ang sarili niyang karera. Dumalaw siya roon upang magpaalam. Ngunit bago pa siya makalayo, tinawag siya ng kanyang ama pabalik upang ipamana sa kanya ang negosyo ng pamilya. Dahil bumalik na rin ang batang nobya ng kanyang ama, nais nitong magpatuloy sa pakikipag-date. Samantala, naging matagumpay na rin ang karera ni Jae-riem. Ang kanyang eksena sa pelikula ni Do-hong ay pinuri ng direktor ng animasyon. Dahil dito, inimbitahan siyang sumali sa paggawa ng animasyon. Makalipas ang 6 na buwan, malapit ng manganak ang kanyang madrasta. Kinuha pa ni Wajin ang larawan ng kanilang ama upang palakasin ang loob ng kanilang ina. Sa huli, nagkaroon ng isa pang anak na babae ang ina. Naging isang negosyante si Jae-riem, at ang animasyong kanyang nilahukan ay naging isang malaking tagumpay. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.